Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano ang gagawin ni Zoe ngayong nagising na si Dax? Sasabihin na kaya ni Dax ang totoo kay Giselle? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa Apex, kinausap ni Robert si Giselle tungkol sa sinabi sa kanya ni Zoe na nakita niya si Giselle sa presinto. Sabi ni Robert na natatakot si Zoe dahil baka may ginagawa ka kay Moira. May binabayaran ka bang tao para saktan si Moira? Tumingin lang si Giselle at sinabi niya na wala. Sabay talikod niya kay Robert. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Robert. Ate, alam kong nagsisinungaling ka. Humarap si Giselle at inamin niya kay Robert na may ginagawa siya kasi kailangan niyang parusahan si Moira. Gusto ni Robert na hayaan na lang nila ang batas ang magparusa kay Moira dahil ayaw niyang madungisan ang kamay nila. Tutal nasa kulungan na naman siya. Hindi pumayag si Giselle at gagawin niya ang gusto niya dahil kailangan niyang putulan ng sungay si Moira. Sinabi ni Giselle kay Robert na may nalaman siya sa informant niya na may pera si Moira, kaya siya nakakapagbayad ng gun for hire. Hindi naman makapaniwala si Robert sa sinabi ni Giselle. Sabi ni Giselle, isipin mo, saan niya kinukuha ang perang pambayad? Kaya naisip ni Giselle na maliban na lang kung merong tumutulong sa kanya para magawa niya ang gusto niya. Kaya kailangan niyang harangan ang lahat ng transaksyon ni Moira sa loob para hindi siya makakilos laban sa kanila at magiging ligtas silang lahat. Naitanong ni Robert kay Giselle na sa tingin mo ba si Zoe ang tumutulong sa kanya na bibigay ng pera kay Moira? Sabi ni Giselle na hindi dahil hindi pa nakakabisita ng personal si Zoe sa nanay niya at nakakatiyak si Giselle na may ibang tao na tumutulong kay Moira. Isa lang ang naiisip ni Giselle, si Carlos, dahil nalaman ni Giselle na binisita siya nito at yun ang aalamin ni Giselle. Samantala sa Apex pagkatapos mag-away nila Chang Susan at Zoe, pinuntahan ni Annalyn si Zoe para kausapin sa nangyari. Nakita ni Annalyn na umiiyak si Zoe kaya nilapitan niya ito. Ramdam ni Annalyn na masakit para kay Zoe yung napanood niyang video. Kaya sinabihan niya si Chang Susan na burahin na yung video at huwag nang ipakalat. At nangako naman si Chang Susan na gagawin niya ito. Umiiyak na nagsorry si Zoe kay Annalyn dahil napag-isipan niya ito ng hindi maganda. At ganon din si Annalyn, nagsorry din siya kay Zoe dahil nasaktan ito. Sabi ni Zoe na masakit talaga dahil mami ko pa din siya. Ni hindi ko man lang siya matulungan. Siguro nga tama ang lola mo, deserve niya yon. Pero ang hirap lang kasing makita yung nanay mo na nahihirapan na tapos alam mong ikaw ang dahilan kung bakit siya nandun. Naawa si Annalyn kay Zoe kaya sinabihan niya ito na sana wag na silang mag-away dahil babalik na siya ng Apex. Magkakasama na sila ulit. At kung may hindi man pagkakaintindihan, mag-usap na lang sila. Tumango naman si Zoe at humingi ng pasensya kay Annalyn dahil hindi niya nakontrol ang emotions niya. Maya-maya ay nagpaalam na si Annalyn kay Zoe. Pinigilan siya ni Zoe at bigla siya nitong niyakap. Pero sa isip ni Zoe na kailangan niyang makuha ang good side ni Annalyn para hindi niya ito paghinalaan sa mga gagawin niya at pwede siyang ipagtanggol ni Annalyn dahil alam niya siya na lang ang naniniwala sa kanya. Ikinagulat din ni Annalyn ang pagyakap sa kanya ni Zoe at sa isip niya na sana totoong mapagkakatiwalaan talaga kita Zoe. Kung totoo ba ang ipinapakita mo sa akin dahil iba pa din ang ikinikilos ni Zoe. At may agam-agam pa din si Annalyn na nagpapanggap lang si Zoe. Samantala sa kulungan, iniwan nila Madam Lotus at mga kasamahan niya si Moira sa loob ng banyo pagkatapos nila itong pahirapan. Hindi alam ni Moira kung paano makakalabas kaya sumisigaw siya ng tulong. Nagkataon na may dumaan na bantay at narinig si Moira sa loob ng banyo habang umiiyak ito. Kinatok nito ang pinto. Sabi ng bantay, may tao ba dito? Kaya nung marinig ni Moira, agad siyang sumagot na opo, may tao dito. Palabasin niyo po ako. Sabi ng bantay na sandali lang tutulungan kita at kinuha nito ang susi para makalabas si Moira. Pagkabukas ng pinto, umalingasaw ang baho ni Moira. Sabi ng bantay, anong nangyari sa'yo? Bakit ka andito at sino ang gumawa nito sa'yo?
Umiiyak na nagsumbong si Moira na pinagkaisahan siya ng grupo ni Madam Lotus. Sinabi niya na nilublob nila ang ulo niya sa inidoro tapos ikinulong nila ako dito. Nagalit ang bantay at sinabi na sige ipapatawag ko sila bukas sa opisina ko at pinabalik na ng bantay si Moira sa selda niya. Kinabukasan sa opisina ng pulis pinatawag ang grupo ni Madam Lotus. Pagkapasok ng grupo ni Madam Lotus nakita nila si Moira sa loob. Pinatayo sila Madam Lotus sa harapan na nakayuko ang mga ito. Maya-maya ay tinanong ng pulis si Moira kung sila ba. Sabi ni Moira na opo ma'am, sila po at napatayo si Moira. Sabi ng pulis kay Moira, sige, gawin mo na sa kanila ang gusto mong gawin. Ikinagulat ito ni Moira, talaga ho? Pwede kong gawin kung ano ang ginawa nila sa akin? Sabi ng pulis na oo, ikaw na ang bahala kung anong gusto mong gawin sa kanila. Sabay nilapitan ni Moira isa-isa ang grupo ni Madam Lotus. Ipinakita ni Moira na hindi siya natatakot kay Madam Lotus at pagkakataon niya nang makaganti sa kanila. Sabi ni Moira na humanda kayong lahat sa gagawin ko sa inyo. Samantala sa Apex pagkatapos mag-usap ni Zoe at Annalyn, naisipan ni Zoe na puntahan si Dax para kausapin ito tungkol kay Moira. Baka sakali na mabago niya ang isip ni Dax na wag niya nang idiin ang mami Moira niya sa kaso para makalaya na ito dahil si Dax lang ang makakatulong sa kanya para umurong bilang isang witness nila Giselle sa kaso sa mami niya. Nilapitan niya si Dax habang umiiyak si Zoe. Sabi ni Zoe na nakikiusap ako sa iyo Dax, naiurong mo na lang ang pagiging isang witness mo sa mami ko dahil hindi ko kaya na nakikitang nahihirapan si mami sa loob ng kulungan at para makalaya na siya. Kaya kung naririnig mo ako, nagmamakaawa ako sa iyo Dax dahil pag nabulgar ang lahat, sigurado ako na makukulong din ako. Ayaw kong makulong, Dax. Hindi ko kakayanin na masira ang buhay ko. Ang hindi alam ni Zoe, narinig lahat ni Dax ang sinabi niya. Kaya nang aalis na sana si Zoe, nasagi niya ang kamay ni Dax at bigla siya nitong hinawakan. Laking gulat na Zoe ng paglingon niya, nanlaki ang mga mata ni Zoe nang makita niya si Dax na gising na at sinabi niya bigla ang pangalan ni Dax. Gising ka na. Hindi alam ni Zoe kung ano ang gagawin habang hawak ni Dax nang mahigpit ang kamay niya. Pilit niya itong inaalis at nang mabitawan siya ni Dax ay agad siyang lumabas ng kwarto. Samantala sa bahay ni Lynette at Carlos, bumisita si Harry. Masaya si Carlos sa pagbisita ng anak niya na si Harry dahil minsan lang niya itong makabanding. Masayang kumakain at nagkukwentuhan silang tatlo nang biglang naitanong ni Harry kay Carlos ang tungkol sa dati niyang asawa. Sabi ni Harry na pwede ba akong magtanong sa iyo, Dad? Nakangiti naman na sinabi ni Carlos na, sige, ano yon? Tinanong ni Harry si Carlos kung ano nga ulit ang pangalan ng dati mong asawa dahil nakalimutan niya ito nang ikwento niya kay Annalyn. Ikinagulat ni Lynette at Carlos ang naging tanong ni Harry. Natigilan si Lynette at napatingin siya kay Harry. Hindi agad nakasagot si Carlos. Nag-iisip niyang sasabihin niya dahil bigla niyang naalala nung nakaraan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa asawa niya na si Irene Benitez. Kinabahan si Carlos dahil hindi alam ni Lynette ang tungkol sa dating asawa niya pagkatapos mamatay ng mami ni Harry. Hindi niya ito nabanggit kay Lynette. Napapaisip naman si Lynette dahil sa pagkakaalam niya ay siya na agad ang naging karelasyon ni Carlos pagkatapos mamatay ng mami ni Harry. Bakit hindi nasabi ni Carlos na may iba pa siyang naging asawa pagkatapos mamatay ng mami ni Harry? Bigla naman sumagot si Carlos na, bakit mo pa tinatanong ang mga bagay na yan? Hindi na importante ang nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon kami ng tita Lynette mo na masaya at handang bumuo ng bagong pamilya. Hindi na kailangan pag-usapan pa ang nakaraan. Sinang-ayunan naman ni Harry ang sinabi ni Carlos at itinuloy na lang ni Harry ang pagkain niya. Habang si Lynette tahimik lang ang nag-iisip, kailangan niyang alamin ang mga tinatagong sikreto ni Carlos. Ano ang itinatago ni Carlos sa dating asawa niya? Sasabihin kaya ni Dax ang totoo kila Giselle? Makakaganti kaya si Moira sa grupo ni Madam Lotus? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.